Alam nyo kasi, rare po kasi yung mga ganong klase ng vlogger, no? Kaya siguro hinahanap. Kasi nga po, bihira na po yung may muka, no? At nagsasabi po ng hindi fake news. Hindi katulad po ngayon, marami na po ngayon nagtatayo ng mga vlogs na puro fake news na po. Puro para lang maklickbait yung mga fans. Talamak na po yan, no? Yung iba, small time pa, no? Pero saan ka pat makakabingwit yan, no? Nang marami pa nilang mauuto. Okay, kaya nga po share nyo na itong video na ito. Babakbakan natin yung mga yan, no? Dahil di tayo naniniwala sa ganyang klase, no, ng pagbabloging. Hindi po ganyan ang dapat na mangyari. Okay, so yun. Ayan, so welcome back dito sa Denrica Doy TV Sports, no? Well, ang ating topic, hitik. Okay, so bibilisan lang man po natin ito. Unahin na po natin ang bakbakang Ginebra at Rain or Shine, no? Possible matchups. At yung position po ng Ginebra, posible pa po tumaas, no? At ma-enjoy yung twice to beat advantage. O di naman kaya baka maging slot to pa. Paano? Sa kabuuan po ng content na ito. At papasukan po natin ng konting NBA lang. Ano po? Possible daw po na magkaroon ng kakumpetensya, no? Pag-usapan natin yan. At mga pa-shoutout. Sa mga pa-shoutout po, kung mapapansin nyo, habang tinatopic na po natin yung mga nabanggit ko, mag-i-insert na po ako ng mga pa-shoutout, okay? Para po, ginagawa natin yan simultaneously, Okay, so bago po yan, kung di pa po kayo subscriber ng channel na ito at nagugustuhan nyo po ang ating mga pagkokomentaryo, no, ating stand against fake news at iba pa pong mga chismis, chika at intrigang ikinakalat po ng ilang mga nagpapakilalang vlogger daw sila na patuloy na niloloko ang kanilang mga subscriber, ang kanilang mga viewers, mga magitan ng mga chismis, ng mga trades dyan na wala naman nangyayari, mag-subscribe na po kayo. Okay? So, yun. Okay. Bilisan na natin. Dito tayo sa Barangay Ginebra at Rain or Shine. Okay. Ito po ang tradisyon natin kung saan pinag-uusapan na kagad natin in advance, no? Yung ating susunod na makakalaban. Of course, sa Barangay Ginebra, welcome din po pala ibang team dito, ha? Okay. So, Rain or Shine, alam naman po natin dyan, pagdating sa matchup, wala kang mamarkahan. Lahat dyan i-score, no? Kung hindi i-score si Clarito, i-score yung Lameti. Hindi si Lameti, ito naman si, itong si Chongson, di po ba? Kung di man si Chongson, si Datu. Di ba? Mag-iikot-ikot lang yan eh. Di po ba? So, yan ang kagandahan. Yan po ang ina-admire natin sa sistema ni Coach Yeng Guiao. Lahat pinagkakatiwalaan. Di po ba? So, ngayon, sa hanay naman po ng Barangay Ginebra, of course, lahat naman yan star, di po ba? It's a matter of na lang kung sinong puputok sa kanila. Pero may mga huhugutin sa bench. Kung sakaling hindi gumana ang first five, meron dyan Abarientos, meron dyan Malonzo. Di ba? At ang inaasahan dyan, of course, yung mga newest acquisition, katulad nga ni Holt, katulad nga na ito ni Abarientos, at itong latest na si Troy Rosario, di po ba? Then, ang pagbabalik pa ni Malonzo. So, there's no excuse for Barangay Ginebra para hindi talunin itong Rain or Shine. Bakit? Dalawang laro po, kasama yung laro na yan. Ang importante, para po maipanalo, diba, ng Ginebra, at dapat nilang maipanalo. Bakit? Possible po sila makapasok sa twice to beat advantage, no? At, kung di man, dyan, sa top 2, no? Pwede pa nilang gawin yan. Paano, no? Shoutout muna. Okay? Shoutout po muna tayo dito sa ating nakaraang content. Ayan. Kay Senator Rogelio Rigor, no? Nakalimutan nyo ata na malakas yung Eastern. Hindi po, no? At sunod, ito po si Perey, no? Alam ng kalaban ng Ginebra laro nila. Yes, napag-usapan na po natin yan. Kaya nga po may adjustments. Then, dito naman tayo kay Louie yan di mailig, no? Ako'y naniniwala, no? Na Ginebra pa rin daw papasok sa finals. Okay, kapag po nagawa nila yung ating sinasabi dito sa content, no? So, okay, dito na ulit tayo. So, ngayon, kung mapapansin nyo po yung standings, no? Pansinin nyo po, dikit-dikit po eh. Lahat po pwede mangyari, di ba? Pang ilan po Ginebra ngayon? Pang ilan sila? Pang 7. Rain or Shine, pang ilan? Pang 6. Pwede pa po tayo magpalit niyan, no? Kasi nga, magiging tayo? 7-4, no? Ang Rain or Shine naman, magpapantay sila, di po ba? O hindi, aangat pala Ginebra rather, sorry. Tapos pag natalo naman po yung susunod na kalaban, which is yung Meralco, tignan nyo naman po, halos magkakaparehas na sila ng standing. So, magka-climb po tayo number 3, no? Or even number 2. Depende po sa makakalabasan ng mga kalaban ng Converge. Malalakas pa rin po mga kalaban ng Converge. But,
alam naman po natin na isa sa mainit ako po na converge ngayon. Hindi na po sila yung converge na dati. Diba? Sabi ko nga sa inyo sa mga nakarang content, masakit na po sa ulo ang converge. No? So, kapanapanabig po. Kaya ako po sinasabi yan, no, na possible po tayo mag-land pa sa number 2 spot at ma-enjoy ang twice to beat advantage. Kung di man number 2, at least makapasok tayo, no, para makapag-enjoy ng twice to beat advantage. So, mga top 4 yan. Di po ba? Okay? So, yan po yung ating ibig sabihin. So, shoutout po ulit tayo. Sabi sa inyo, simultaneous shoutout po ito. Dito kay Jovelier, no? Alam mo, kahit anong sabihin mo, mahina na daw ang BJSM. Puro forma lang naman daw yan. TNT daw ang malakas. So, yun na po ang sinabi niya, no? Kapag talunan na talaga yon. Well, tignan po natin, no? Tignan po natin. Ibabalik ko po sa inyo yung sinasabi dito na huwag kayo magsasalita ng tapos. Di pa po tapos ang boxing. Relax lang po. Okay, dito tayo kay Reno Barral, no? May binanggit po siyang personalidad, ayan, ang nagpakalat daw po ng yung mga chika at intriga. Yun na nga po, marami pong naniniwala kasi nga po, nagkatugma daw po yung mga nangyari noon. Hindi kaya coincidentally lang naman yun. Di po ba? At kung alam nyo po, kung nanonood po kayo ng basketball, you can predict on your own. Di po ba? Katulad ng Troy Rosario, kahit sino po pwede makapag-isip niyan, no? Ganun po yun. So, dito tayo kay Edwin Rolle. Basta laban po tayo mga ka-NSD. Shoutout, no? Shoutout po kay Sir Edwin Rolle, no? Dito tayo kay, Teresita Gomez. Sana malaglag daw sana SNC, no? SMC rather. Kasi, tignan po natin, no? Yung po nangyari sa kanila sa baba is unpredictable na po yan. Nagulat po tayong lahat dyan, di po ba? Pero yung matalo po sila all the way, abangan po natin, no? Ma'am Teresita. Si Adrian Regado. Diyan daw sa Ginebra pag nasa do or die sila, no? Well, dito po sa ating content, hindi natin gusto mangyari yon at to this moment, no? Hindi na po sila bagay sa ganung klase ng laro. Dahil they have all the tools, no? Anyways, balik na po tayo sa ating pinag-uusapang topic, no? Or pag-uusapan. Ito nga po yung possible na magiging competitor ng NBA, no? Possible daw yan dyan sa, sa Middle East dahil nandyan daw po ang access to funds, no? Alam naman po natin talagang maraming pondo dyan. Well, kung mapapansin nyo po, napag-uusapan po sa NBA nung paghihina po ng ratings, no? Kasi nga po, sa pagbabago ng laro, parang game of threes na lang po. Lahat, sentro tumitira na ng 3-point shots, no? So, parang kakaiba na po, no? Kung naglalaro po kayo ng PlayStation, parang ganoon na po ang laro. Parang fancy games na po. Di po. Di natin sila masisi, no? Sinimulan po kasi ng Golden State yan, eh. So, gaya-gaya na lang. Ngayon, yung mga dating laro, tulad ng mga Lopos, na wala na po yun, no? Ngayon, sinimulan pa ng mga time management, no? Gusto mong manood ng favorite player mo, naka-resting. So, lahat ng yan, no? Balita ko, i-address daw yung mga yan. So, yan po yung pwedeng maging weaknesses para po sa susunod, no? Or may ibang liga na, na buuin. At, tandaan nyo po, marami rin pong NBA players na hindi nakaka-assign ng kontrata. Di po ba? So, possible po na dito mag-landing yung mga yan. Parang MPBL lang ang peg, no? Pero lahat ng yan, napag-uusapan pa lang, no? At na-intriga nga dyan si LeBron James. No? So, abangan pa po natin. Well, yung kay LeBron naman, speculation lang naman yun, no? Just in case, no? Kasi nga, kung siya po magkaroon ng NBA team, baka hindi na siya malink sa mga usapin na ito, no? Pero lahat ng yan, mga pa lang po, no? Mga issue na pag-uusapan. Okay? So, yan po yung konting updates NBA. At, balik na po tayo sa pa-shoutout, no? Dito tayo kay Benny Daro, no? Hindi na raw po aabot sa finals ng Ginebra. Okay. Dito po tayo kay June Libres, no? NSC daw, panahon ni BJ. Among totoo, palitan na daw. Ano daw ang totoo? Papalitan si Justin? Hindi po papalitan. Marami po kasi nagmamagaling na vlogger dyan, no? Na kino-question na existence dyan ni Justin Brownlee, no? Iniintriga, tinatanong hanggang kailan, ganyan. Ewan ko bakit patuloy na tinatapik yan. Ilang beses na yan sinagot. At hindi po magbabago yun na hindi papalitan si Justin Brownlee. Yan po yung sinasabi ko kasi sa inyo, no? Suriin nyo yung mga vlogger na pinapanood nyo. Hindi lang yung basta lang may ma-comment, may ma-content for the views. Hindi ganun. Dapat, panghawakan natin yung nauna ng sinabi ng coaching staff. At hindi nga nila bibitawan o papalitan si Justin. Yun po ang latest, no? Kasi nga po,
paulit-ulit po yan, no? Na kada talo, Ginebra, Brownlee. Hindi po yan eh. To the team yan, hindi lang sa person alone. Okay? Lope Bucalos, kailangan may panalo ang Jenkins, no? Isa sa kanilang, dapat po dalawa ay panalo nila para sa akin, no? At naniniwala po ako, kaya nila yan. Inisweep nila Meralco, di po ba? Rain or shine, na tinalo na nila dati, di ba? Natalo sila nung first meeting nung Governor's Cup, pero nakabawi sila, di ba? So, kakayanin po nila this time around. Martina Kayabyab, go, Jenkins, bounce back Wednesday. Raining Aska Sr., no? Gumawa ng fake news para lang kumita, boss. Do shoutout. Yes, shoutout po kay Sir Raining Aska. Noli Morete, kaya nila yan, sabi niya, no? Dito tayo kay King Misagal. Basta nandyan ang trios ng Ginebra, sila pa rin ang champion tatlong. You got me there, Referee daw. Alam mo, ano yan, sabi ko nga sa nakaraang content, yung kinontes ni Coach Yengiao, buti nga conversion na nakakalaban nila. Dahil kung hindi, may mga katulad nyo na magsasalita na naman ng ganyan, no? So, unfair po yan sa referee. Maglabas kayo ng prueba. Hindi porket nagkamali, binayaran na. Isipin nyo na lang po kamag-anak nyo isa sa mga referee na yan, sasabihin nyo yan. Ganyan po kasi yung hirap eh. Madaling magsalita eh, no? Kaya po dapat ito rin ang gagamitin. Okay? Edgar Manaig, idol pare, ayaw ko ng panoorin. Ayaw niya na rin pong panoorin, no? So, nasasaktan po siya. Maniwala lang po kayo, kaya nila yan. May tanong po dito, no? Tinatanong po nila sa akin kung nasan daw po yung vlogger, no? Na ang pangalan Chip Kratos, no? Well, sa mga nakakapanood pa po sa kanya, no? Or kung naispatan nito ng vlogger na nabanggit, no? Gusto ko lang sagutin yung tanong ng subscriber na yun. Hindi ko rin po alam ang sagot. Okay? Kasi nga po, para sagutin yan, nag-search tayo, no? Nasaan na ba siya? Ang last upload niya is last 4 months ago, no? Tapos, alam nyo po, sa bilang vlogger, yung vlog niya po, no? Yung channel niya, yung pinapangarap, no? Ng kahit sinong nag-uumpisa vlogger. No, at kung nandun ka na sa stage na hindi mo na yung bibitawan. Bakit? Kada upload niya po, mahina na yung ilang libo, 7,000 views. No, almost lahat matataas 20 pataas biruin niya yan. Then even higher as 100,000 views. At di lang yan. Meron na siyang platinum, di po ba? Or silver, whatever. Kasi wala pa tayong ganun. Yun din po ang target natin, no? So ngayon, kung nandun ka na sa stage na yun at nakakausap mo na rin yung executives like Al Francis Chua, di ba? Dahil meron siyang interview sa kanya, no? At napakaganda po ng channel niya, taas ng nami pong nanonood di ba? Yun lang hindi ko alam kung bakit wala na mga bagong content or kung nasa na siya, no? Kaya po sa mga nakakapanood nito, tulungan nyo akong sagutin yung tanong ng ating subscriber dahil di ko rin po alam, no? Then again, kung ako po yung nasa ganyang kalagayan, ngayon pa nga lang motivated ako mag-content kasi alam ko may nag-aantay po sa akin, di po ba? Alam ko merong nag-aabang, no, ng ating pag-uusapan. Lalo na ngayon na meron tayong matinding bakbakan laban sa mga fake news peddlers, no, na laging sinasubject po ang SMC teams, Barangay Ginebra in particular, di po ba? At ginugoyo yung mga PBA fans, di ba? So yun po, di ko po alam. Kita ko po kanina habang nagbabrowse ako. To answer your question, di ko po alam, no? So yun lamang po guys ang ating napag-usapan. At alam nyo kasi, rare po kasi yung mga ganong klase ng vlogger, no? Kaya siguro yung nahanap. Kasi nga po, bihira na po yung may muka, no? At nagsasabi po ng hindi fake news. Hindi katulad po ngayon, marami na po ngayon nagtatayo ng mga vlogs na puro fake news na po. Puro para lang maklickbait yung mga fans. Talamak na po yan, no? Yung iba small time pa, no? Pero saan ka pat makakabingwit yan, no? Nang marami pa nilang mauuto. Okay? Kaya nga po share nyo na tong video na ito. Babakbakan natin yung mga yan, no? Dahil di tayo naniniwala sa ganyang klase, no, ng pagbabloging. Hindi po ganyan ang dapat na mangyari. Okay? So, yun lamang po guys ang ating napag-usapan at muli. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkita-kita po tayo sa mga susunod na video content dito lamang po sa Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na
para sa mga susunod na basketball at boxing videos.